Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi, Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening. Ben Paipon po, nagbabati po sa inyong lahat ng isang magandang gabi. At nag-aanyaya na po na samahan ninyo kami sa ating Your Honor, please, dito sa Broad Streamcast Communicators. Alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. At dito po, pag-uusapan po natin ang dalawang issues. Wage hike at fair hike. Matindi ho ito sapagkat meron tayong oil price hike. Ayun, no?
Pagkatapos, meron pa tayong aabangan, ho, na mangyayari po in the next 2 months. Ano itong mga ito? Brown out, water crisis. Grabe na ho ito, mga kabayan, no? Water crisis, brownouts, hindi raw po mapigil ang pagkakaroon ng brownout kahit meron pong eleksyon. Oh, water crisis, ngayon po lamang ho, nagrarasyon na. Oh, nagkakaroon na po ng water interruption, service interruption because nagtitipid na po ang MWSS ng Big 2. Pero hindi na po mapipigilan ito, ho, mga kabayan. Check po ito. Magkakaroon po ng brownout April, May. Magkakaroon po ng water interruption April, May. What else is new? But first, my friends, mga kababayan, pag-uusapan po natin itong wage hike at saka fair hike. Sapagkat ito po ang pinag-uusapan ho ngayon. Principally because there is a soaring increase or hike in the price of oil products. Ito hindi po mapigil sapagkat wala ho tayong paraan para pigilin ito eh. Wala ho tayong paraan ho eh. Lalong-lalo na, tinanggalan ho tayo, tinanggalan po ng mga lawmakers, oh, ang gobyerno na pakialaman ang pricing ng oil products. We do not have the control, the authority over prices of oil products po under the oil deregulation law, my friends. Kanya meron pong matinding panawagan ng ating mga kababayan, the academe and the lawmakers for the President to call for a special session at pag-usapan po ito at tanggalin po ang excise tax. Pwede po bang tanggalin yung excise tax through executive order? Baka pwede ho ito eh. Tawagan nga ho natin si Governor Lot Barbo mamaya. Can the government yung cancel po, yung tanggalin po yung excise tax through an executive order or by an act of the President na lamang ho? Totally under emergency pa naman ho tayo. Di ba? Di pa naman naalis yung state of emergency po dito sa... Naalis na po ba? Hindi pa yata ho. Pero level 1 na ho tayo sa pandemic. Pero mukhang hindi pa po inaalis. Under state of emergency pa rin ho tayo siguro. But anyway, that's going overboard already. Ang gusto ko lamang pong pag-usapan ho natin ngayon. Bago ang lahat. Itong wage hike at saka fair hike. But first of all, may I just say thank you again sapagkat hindi pa man ho nagsisimula officially ang ating programa. Meron na po ako nakikita mga bulalakaw na nananaog mula sa kalangitan ho, mga kababayan. Ako, Diyos ko po, panay ang ilag ko na kanina pero hindi ako makahilag. Tinamaan pa rin ho ako. 25 stars from Ma'am Angelica Pat. Thank you very much, ma'am. Kauna-unahan po. Siya po ang nauna with the 25 stars. Thank you very much. Si Ronald Lucero pala ang nauna ho. Ronald, good evening. Magandang gabi sa iyo. And our Mercy Ong and the Salaw family are also watching already. Sabi ni Ma'am Mercy, magandang gabi po. Kuya Ben, Paipon, and Madam Lynn. Stay safe po and God bless. Maraming salamat po, Ma'am Mercy. Happy Thursday to all, especially sa inyong lahat sa BSC, Sir Ben Paipon. Ayan. Seymour. Ayan. God bless, be safe always, and thanks po sa public service. Sending love, care, and some stars po. Ayan. Tumama po sa nubo ko yan. 25 stars. But okay lang sa akin, Ma'am Angelica. Okay lang sa akin. Walang problema ho. Kahit tamaan pa ang pumpunan natin. Basta may stars. Thank you.
very much. Huh? And Nestor Kagitla, our reporter, is now watching from Batangas, Balakilong, Batangas, Alaey. Parang Nestor, gandang gabi sa iyo, ha? Okay. Eve M. Ramos. Good evening, Sir Ben Paipon, Miss Universe, Pamlin, and to all BSU family. Stay safe and healthy. May puso. Good evening. Jimmy Toplano, good evening, parang Ben. Nasa bahay na ako pare. I know. Labas-pasok sa ospital itong kaibigan nun natin. Let's pray for him. Para tuloy-tuloy nang gumaling si parang Jimmy Plano. Angelica Paz, you're always welcome po. Happy to send stars always. Ayan, si Ma'am Angelica Paz. Alright. Mga kabayan, wage, fair hike. Ito ang pag-usapan nun natin. Fair hike. Ano bang status ko nito ngayon? Nagpunta pala ang Pasang Masda. Nakipag-usap po kay Secretary Tugade. Pasang Masda. Obet Martin. At doon, parang napagkasunduan na nila. Pasang Masda lang kausap po ni Secretary Tugade, para napagkasunduan na nila na wag nang intindihin yung fair hike. Dahil pinangakuan po ni Mr. Tugade, itong si Obet Martin ng Pasang Masda, na dadagdagan na po yung ayuda para sa mga drivers po from 2.5 billion pesos, which means 6,500 pesos per driver, or per operator, hindi ko malaman sino binibigyan ho nito Gagawin daw pong 5 billion pesos na po. Pangako ho yun. At tumango po si Obet Martin. Kanya, hindi na po nila ipaglalaban yung fare increase para sa mga drivers sapagkat umaasa po si Obet Martin sa pangako ni Mr. Tugade. Sa tingin ko mga kababayan na taken for a ride itong si Obet Martin. Naniwala ka agad sa pangako. Ang sabi po ng ibang mga transport groups, madadala mo ba yung pangako ho sa palengke? Maiuutang mo ba yan? Para meron kang pambili ng pagkain? Oo nga naman ho, mga kababayan. Yung 2.5 billion pesos, hindi nga maibigay-bigay You know why? Nagre-reklamo po ang DBM sapagkat wala naman akong listahan dito. Wala naman pong guidelines. Baka naman ho, nangangatwiro lamang po ang DBM. Pero yan po ang sinasabi ho nila kahapon. Wala daw pong guidelines na ginawa ang Department of Transportation. Walang listahan ng mga buses at drivers na bibigyan po nila ng ayuda. That is why they are not releasing the 2.5 billion pesos. Tapos bigla ngayon ho, mga kababayan, meron pong i-release na po ngayon o bukas, 2.5 billion. Nasaan po yung 5 billion na sinasabi ni Mr. Tugade? So this is the government ho, mga kababayan, nililito ho But already, ito pong pondo na ito na pinag-uusapan, nandyan na ho Hindi ko maintindihan kung bakit gine-delay ho ang release. And this is not only the case, my friends. Sa Department of Health, ganyan din ho ang nangyayari. Maraming pera ho ang nandyan po sa bangko ho ng DOH para dito sa mga frontliners ho natin. Hindi po na ibibigay lahat yan.
O hindi lamang po sa DOH po. Meron pang ibang mga sektor ng ating lipunan na kailangan ng bigyan ng ayuda pero hindi po na ibibigay. Particularmente, ito mga drivers, ito mga magsasaka natin. Wala na ho yata tinig, paus na ho. Mga mga fishermen ho natin, fisher folk. Ay nako talaga. Grabe po itong nangyayari. So, fair hike. Bakit naman po parang ipinagkanulo na po ni Obet Martin, ng Pasang Mazda, ang kanyang mga kasamahang mga drivers? Palibasa po itong si Obet, operator na daw po eh. At ang binibigyan po ng ayuda, hindi naman po yung mga drivers, Mr. Secretary Tugado, sir. Sino po bang binibigyan ninyo dito sa ayuda para sa mga drivers? Ang sabi ho nila, operator. Operator po ang nakikinabang ho eh. Bakit ho ganito ang nangyayari ho, Mr. Tugati? Kanya pala, ayaw ninyong ilabas ang guidelines ho dito. Pero ito, mga kababayan, itong si Mr. Obet Martin, kaibigan ho natin ito eh. Nakilala ho natin. Ito si Mr. Obet Martin, simula't simula po, ay talagang driver ho ito at ang puso niya ay nasa driver. Pero ngayon, pinabayaan po niya ang kanyang mga drivers sapagkat operator lang ito eh. Operator lang ito eh. Hindi na po pinaglalaban yung talagang kailangan ho ng kanyang mga drivers. Bakit? Operator ho ang tatanggap ng ayuda mula sa 2.5 o kaya 5 billion pesos. And he is an operator. Bakit mo pa ipaglalaban ang para sa driver mo? Obet, please tell me, hindi ganito ang nangyayari. Pakisabi mo lamang Tata Ben, Mr. Ben Paipon, hindi ganyan ang ugali ko. Pero nakikita ko sa iyo, para kang ikaw ay clone ni Attorney Roque ho eh. Parang ito na po yung clone. Yung bang, anong tawag ko doon? How would you call that, yung clone sa Tagalog? Pakisabi niya, pakitulungan niya ho ninyo ako dito. English speaking kasi si Tata Ben. Walang buhay na ito. Ano bang Tagalog ng clone? Tulungan nga ninyo ako dito, Ma'am Angelica, Eve. Tulungan nga ninyo anong Tagalog ng clone. Kasi itong si Obet Martin, parang clone ni Attorney Roque ito eh. Nung panahon ng diktadurya, alam po ninyo, Attorney Roque was one of the fiercest fighters laban sa diktadurya, laban sa mga Marcos, laban sa kanilang pagsasamantala at pag-aabuso sa kapangyarihan, pag-agaw ng kalayaan ng bawat Pilipino. Roque was there, fighting for the people. Fight for freedom, fight for democracy. That was Roque did. Pero tignan ho ninyo yung nangyari nung panahon na ni Duterte. Nabigyan lamang po ng kapangyarihan sa Malacanang. Nakalimutan na po ang human rights. Nakalimutan na ho yung human rights. Nagbago na ho ang tunog ni Mr. Roque palibasa. Nasa poder na ho siya ng kapangyarihan. Ito ang nakikita ko kay Obet Martin mga kababayan Kinalimutan po niya ang kanyang mga drivers. 1 piso lamang ang hinihingi ng mga drivers o mento sa kanilang pasahe. Kinalimutan na ni Obet sapagkat naniwala kay Mr. Tugade, the Secretary of the Department of Transportation. Ano ang ipinangako ni Mr. Tugade kay Mr. Martin? Isasali daw po yung mga jeepneys nila sa tinatawag na service, service contracting program para sa mga empleyado ito service contracting program. At yun na nga po, dadagdagan daw po yung fuel subsidy from 2.5 billion pesos to 5 billion pesos. Grabe na ito, Pero, wag nang ipagpatuloy yung paghingi ng karagdagang pasahe. Umuo daw po si Obet Martin. Tama po ba ito? Totoo ba ito, Mr. Martin? Obet?
Nakakahiya naman kung ganito ang talagang katotohanan. Ha? And bakit na naman po nakipagkasundo kayo lang? And there are so many transportation groups in the country, representing the different sectors of the transport industry. Bakit hindi po magpatawag si Tugadi, ng malawakang pulong involving all transport sectors na may concern ito? Everybody is concerned about this. This is transportation. Gumagamit po ng gasolina nga na ito po ang pangunahing problema po natin. Bakit isa lamang ang kinakausap po ninyo, Mr. Tugadi, sir? Si Obet Martin pa, na ngayon po i-operator, hindi na po driver ito. Don Obet Martin, ang tawag na sa kanya. Don Obet Martin. Ay, nako talaga. Some people really, mga kababayan, pagka nakaapag ng kapangyarihan, nakalimutan na ang pinagbulan. Nako talaga naman. Pero, sana itong usapin sa pasahe. ₱1 lang po ang hinihingi ng mga drivers. Makaka-apekto po ba ito sa ekonomiya natin? Papansinin po ba ito ng mga commuters? I ask our commuters, ipagkakait po ba ninyo ang ₱1 pa para sa ating mga drivers? Sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng bilihin. I know, alam ko po na lahat tayo apektado dito. Pero higit na apektado ang mga drivers sapagkat ang kinakain ng kanilang ginagamit sa paghahanap buhay ay krudo po. They cannot work without the crude oil. Hindi po sila makapaghanap buhay kung wala ito. Paano na lamang po kung hindi na nila kaya sapagkat ipinagkaito natin yung ₱1 para sa kanila. Kaya po ng ginagawa ng LTFRB o Department of Transportation. Jesus Christ, my friends. Napakalupit ang ating gobyerno. Kailan halimbawa ibibigay kailan po ninyo ibibigay? Tumaas na ang lahat ng presyo ng mga bilihin Nagkakaroon na po ng domino effect sa mga food services po natin. Public services po. Mga pangunahing pangangailangan ng Pilipino, hindi apektado na dito. Pero bakit yung mga manggagawa? Magkaano lamang po ang hinihiling po ng mga ito? Yung ating mga drivers magkaano lamang? ₱1 lamang ₱1 lamang They are not asking for more than ₱1. Pero ngayon, tumaas po ng ₱5. Baka dagdagan nila because kailangan Siguro tatanungin ninyo sa akin, saan kukunin ng gobyerno? Saan kukunin ng gobyerno ang ibibigay? Hindi naman po gobyerno magbabayad doon ng pasahe. Hindi naman po sila sumasakay. Tayo mga commuters po. Tayo mga commuters. Ang sa gobyerno, yung ayuda na hindi pa po ibinibigay. Hindi pa po ibinibigay. Mga dabuhon na ito. Nagkakandahirat na po mga drivers. Hawak-hawak pa rin po nila yung ₱2.5 billion. It is in their hands, my friends. Nasa kanila. Ang kulang lamang po ng DBM, Department of the Budget and Management, wala daw pong guidelines Manggagaling po sa Department of Transportation. Sino ngayon ang nagkukulang It's the government. Ano nila ipaliliwanag ito, mga kababayan? Bakit nila iniipit yung ₱1? Hindi ko maintindihan talaga ito, mga kababayan. Saan man pong anggulo, hindi ko maintindihan. Bakit ayaw pong ibigay ng LTFRB ang ₱1 increase in the transport fare? Samantalang, magkano na po ang dinagdag sa presyo ng langis?
Oh, ang laki na po. Abatan ho ninyo. In the next few days, today is first day, Friday, hanggang Lunes, Martes ho, mga kababayan. Baka magtaas po ng 10 piso ang bawat litro ng gasolina ulit. By that time, 85 pesos na po ang per liter of gasoline. Very close to 100 pesos already. But that 85 or 80 to 85 pesos per liter is already too much for every Filipino. Ano ang gagawin ng ating gobyerno? Pagbibigay po ng ayuda, saan kukuha ng ayuda? Saan kukuha ng ayuda? Dito po, magkakaalaman po kung kaya ng ating pamahalaan na sustentunan ang buong bansa ko. Kung kaya ng ating pamahalaan na walang magugutom na Pilipino sa gitna ng krisis na ito. Kaya po kaya? Sabihin na lamang po nila kung hindi kaya. Kung hindi po nila kaya, mag-resign na ho sila. Mabuti pa ho, mag-resign na ho sila. At humana po tayo ng kapalit. Kaysa naman po umaasa po tayo sa mga tanga. Walang yung buhay na rin. Wage increase. Fares, transport fares po yung pinag-uusapan nun natin. 1 piso lang. Ang mga manggagawa po, matagal nang humihirit ito eh. Dagdagan po ang minimum wage ng bawat manggagawa. Minimum o yung pinakasiling po, pinakamababaw natatanggapin ng bawat manggagawa sa pribado. Okay? Minimum wage ang tawag po dyan. From 537, gagawin pong 750. Tinutulan po ito ng mga employers. At ang sabi po nila, inflationary, hindi raw po nila makakaya. Tumagal po ito ng tumagal hanggang inabot na po ng indulto. Ang indulto niyan, pagtaas ng presyo ng mga oil products. Naturally, everybody will suffer from this. Aayaw-ayaw pa ba ang ating mga employers? Siyempre, aayaw po sila, pero may magagawa pa po sila. Mukhang wala na ho. Kanya nga ho. Ang sabi nila, wala naman po problema ngayon. Gawin na natin 750 hanggang 850. So in other words, they are now thinking of giving the workers their due share in the economy. Hindi kaya ng mga manggagawa ang magtrabaho ng gutom. Hindi kaya ng mga manggagawa ang magtrabaho ng may sakit. Gusto ba nila mga employers wala nang magtratrabaho? Ang sinasabi ho nila, pagka binigay ho namin ng kagustuhan ng mga manggagawa, hindi na kami magnegosyo. Tinakot po yung mga manggagawa. Pero panakot lamang ho yun. O ngayon, nandito na po tayo sa yugto. Either one of the two or two of them. By default na ito mga kababayan. Kung hindi po pumayag ang mga employers, what happens? Mga manggagawa ang titigil ho. Bakit? Wala silang pamasahe. Meron bang pamasahe pa? May sakit, wala pambili ng gamot. Alam po ng mga employers yan. So hindi na po maghihingi ng aumento ang mga manggagawa, pero sino po ang mawawalan? The employers themselves. Ultimately, apektado po ang ating gobyerno. The economy of the government will be affected here and everybody will suffer. So, ang sinasabi lamang ko natin dito at the time when there is crisis like this, everybody should be able to really accept a little of sacrifice po.
Magtulungan ho. Magtulungan. Wages, salaries, wages, transport fares, and other pangangailangan. Kailangan pagtulungan po ng mga mamamayan at ng mga employers po. Kasama na po ang ating gobyerno. Pero kung isa lamang po ang magsasakripisyo, hindi naman po yata tama yan. So wages ho mga kababayan, natutuwa po ako sapagkat even Secretary Bello of the Department of Labor ay pinangunahan na po ito. Nag-utos na po sa kanyang mga empleyado, sa kanyang mga opisyalis. Imbestigahan na ninyo yan, tignan na ninyo, ibigay na yan, ibigay na yung gusto ng ating mga manggagawa na minimum wage. Nagsalita na rin po ang ECOP. Ito po yung Employers Confederation of the Philippines. We have no objection. At least so, mga kababayan ko, nakikita po natin na nakikita po ng ating mga negosyante at ng ating pamahalaan na tumututol po dito na meron ng pangangailangan na lingapin ang ating mga manggagawa. Pwede ba natin sila palakpakan? Palakpakan kaya natin. Ulitin mo naman. Lakas-lakasan mo. Ayan o. Meron ng pag-asa ang ating mga manggagawa sa buong kapuluan. But that is not enough. Okay? That is not enough. There should be more discussions on this sapagkat the effect of the oil price increases lalala pa po ito eh. Lalala po ito. At hindi lamang po ang solusyon dito yung excise tax, tanggalin Hindi lamang po doon. Natatawa nga po tayo mga kababayan sa mga presidentiables natin. Sumasakay po sa issue. Mananawagan na. Dagdagan natin ang sweldo ng mga manggagawa. Hindi naman po sinasabi magkano. Paano Anong gagawin? Kung ikaw ay Pangulo na, anong gagawin mo? Specify Kinakailangan. Pinag-aaralan yan. Hindi po sumasakay lamang sa issue. Como, yan ang gusto ng taong bayan. Hoy! Kailangan itaas ang sweldo ng mga manggagawa. Hindi naman alam kung paano. Ayun na po talaga. Transport fares, even this. Pero ito po, napaka-logical. Common sense lang po ito. ₱1 lang po ito. ₱1 lamang po transport. Sa jeep. Nako talaga naman. Pero si Mr. Obet Martin I would like to call the attention of Obet. Bakit mo iniiwanan ang ating mga drivers po ngayon? Palibasa, ang sabi nila, ikaw hindi na po driver. Hindi ka na driver. Kundi operator ka na. Nakinabang ka na sa ating pamahalaan. Nakikinabang ka na sa ating pamahalaan. Kanya, sumisip-sip ka na. Ganyan po ba ito, Mr. Martin? Yan po ba ang natutunan mo kay Mr. Attorney Harry Roque? Nung araw, napakatinding kalaban po ng diktadorya ito. Human rights violators. Talaga pinagtatanggol po niya ang mga naaagrabyado sa ating pamahalaan. Yung naagawan po ng kalayaan, hindi nabibigyan po ng karapatang pantao. Yan po ang pinaglalaban ni Harry Roque. Pero nung mapasama kay Digong, kay Mr. President ngayon, Mr. Rodrigo Roa Duterte, nakalimutan na po yung human rights. Nakalimutan. Ganyan din po si Obet Martin sa tingin ko ngayon, mga kababayan. Pasensya na ka, Obet. Pero talagang ang pagkakakilala ko sa iyo nung araw, talagang antindi ng yung puso mo para sa ating mga drivers. Because you were one of them. Driver ka din Pero bakit ngayon naging operator ka, nakalimutan mo na ang kanilang pinaglalaban? I cannot understand that. Hindi ko maintindihan yan. Alright, anyway. Ang mga tupero natin at ibang mga nasa transport industry, hindi man po sila organized pa po mga kababayan, pero meron na silang itinatakdap na plano na tigil pasada Tigil pasada nationwide. And this could happen on Tuesday. Unless
yung kanilang kahilingan. This time, hindi na po 1 peso lang ang hinihingi ng mga drivers po. Mas matindi na, 3 piso na po yata hanggang 5 piso. Can you blame them? Hindi na natin masisisi ang mga ito. Now, panakot ho ng ating pamahalaan. Sige, magwelga ako kayo. Paghuhulihin ho namin kayo. Diyos ko dahil. Oh? Dole Secretary Silvestre Rebello III ipinag-utos ang pagsusuri sa minimum na sahod ng mga manggagawa dahil sa patuloy na kaguluhan sa Ukraine. Balita ito mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Nes, magandang gabi. Go! Magandang gabi, Tata Ben. So habang ang mga presyo ng langis ay tumaas, ang presyo dahil sa patuloy na kaguluhan sa Ukraine, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Rebello III na inatasan niya ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa buong bansa na pabilisin ang pagrepaso na minimum na sahod upang matulungan ang mga manggagawa at ang kanilang mga pamilya ay nakayanan ang nagbabadyang krisis sa langis. Sinabi ni Bello na ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng patuloy na tunggalian sa pagitan ng Russia at Ukraine ay maaaring maging dahilan para magrekomenda ang mga wage board ng pagsasaayos ng minimum na sahod sa mga manggagawa. Ang kasalukuyang minimum wage sa sahod sa National Capital Region na 537 pesos ay maaaring hindi na makayanan ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng singil sa pagkain, kuryente at tubig. Sinabi ni Bello na namumuno sa Tripartite Wage and Productivity Board na ang RTPWPB kasama ang National Economic and Development Authority, Department of Trade and Industry at mga kinatuan mula sa Labor at Employers Group bilang isang bagay ng pamamaraan, subaybayan ang mga antas ng sahod, sasahin ang mga salik sa ekonomiya at magbigay ng mga rekomendasyon para sa pagsasaayos ng pinakamabang sahod sa buong bansa. Sinabi pa ni Bello, ang pagtatakda at pagsasaayos ng antas ng sahod ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagsasaayos ng minimum na sahod. Ang minimum na sahod ay hindi maaaring baba dahil ito ang magkakaroon ng nakakaliit na epekto sa pagprotekta ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya laban sa kahirapan. Kung itatakda ng masyadong mataas ang magkakaroon din ito ng masamang epekto sa trabaho, dapat may balanse sa pagitan ng dalawang hanay ng mga pangsaalang-alang. Ako, si Nestor Kagitla na nag-uulat para sa Your Honor, please. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla ng Batangas, Balakilong. Alay! Maraming salamat, partner. Ha? Mabuti na lamang Secretary Bello is fast enough to respond to the call of workers for an increase in the minimum wage. Matagal na taon na ho ang binibilang ho ito, mga kababayan. But employers had always a reason not to or to object. At ang pinakamatinding dahilan ho nila, inflationary daw po ang pagdagdag sa sweldo ng ating mga manggagawa. Can you imagine that? Inflationary kung ang mga manggagawa ang bibigyan ng biyaya. Really common sense lamang po ito. Junior Dal, good morning, bro. And all of the viewers, magandang gabi po. Manolito Sampala, kahawig ang clone. Kahawig, nga pala, no ha? Kahawig. Hindi kahawig eh. Talagang perfect, replica. Parang ganun. Sa bagay, kahawig talaga. No? Manolito, thank you very much. Nga pala, no? Clone, yan. Ang sabi ko kanina, si Attorney Roque, ito ngayon ang parang kahawig ni Obet Martin. Di ba? Academically, wala pong Tagalog translation ang clone. Kaya pala hindi ko alam. Pero,
ang konteksto po nito ay identical o kapareho, kahawig. Kumbaga sasabi ni Manolito, kahawig. Oh? Ang sabi naman ni Coco, yan po sabi ni Ma'am Angelica, watching and hello to all good universe. Kinopia, clone. Ayun, Kinopia. Ha? Sabi ni Coco Giovanni Pinuela, ang clone ay Kinopia. Yung bang ginawang kamukha. Ayun, ginawang kamukha. Pero yung clone, may gumawa. Etong kay Obito, walang gumawa. Siya mismo ang gumaya. Oh my goodness. Really. Kaibigan ko matalik ito. Kainuman ko pa nung araw ito. Si Obet Martin at talagang ang kanyang puso yan nasa mga drivers talaga because he was a driver himself. Pero ngayon po, sadali, yung ngayon po mga kababayan, nakipag-usap lamang kay Mr. Tugadi po, nakalimutan na po niya kanyang mga kasama sa Pasang Mazda. Humihirit po sila ng 1 peso increase in transport fares. Ha? Pero ayaw na niya. Wag na lang. Sabi niya, naniwala ho kay Tugadi ho eh. Sabi kasi ni Tugadi, dodoblein ko na lang ayuda ninyo. Pero hindi naman po napupunta sa drivers. Pinadadaan ho sa operator at ang operator ho ang nagmamando kung paano ibigay ho sa mga drivers. Kadalasan ho sabi ng mga drivers, hindi po namin natatanggap po yan. Ayan, anong sasabihin po ni Obet dito ngayon? Ricky Tisoy, copycat, pre. Ayan. Pero English ka pa rin eh. Salbahay ka pa rin. Sabi ko Tagalog eh. Copycat is English. My friend, you know. Sabi ko Tagalog. Ang ganda naman ng kanyang definition. Copycat, really, tama. Clone. Si Ma'am Felisa Malibiran is already watching. Pag suyot na ano ito? Pag ayan. Hindi ko alam kung ano ito. Suyot na supot. Walang gagawing maganda yan si Tugadi. Kawatan din yan. Yan, sabi ni Junior Tal. Ako, matindi ho yan. Mel Rodelio Militante is watching. Junior Dal, kailan pa naging maayos ang gobyerno ni Digong? Puro na lang paltos. Yan po ang matinding lamentation ng isang kabayan po natin. Mel, buenas noches amigos, damas y caballeros. Good evening, Mel. Ed Pausa is watching. Good evening po, Taben and Ma'am Lynn. Magandang gabi, Ed. Lakad tayo bukas, ha? Watashi wa anatao. Magandang gabi. Watching na rin po siya. Ricky Tisoy. Bibigay yan. Mapapogi mga politician. Nagpapapogi mga politician this election. Nakaplano na yan, pre. Naku, talaga naman, Pero sa tingin ko, ito mga politiko natin, padre, they never expected that the price of oil products will go up this high. Hindi nila they did not consider this. Hindi nila na-consider ito, kaya nagkakandara pa na ito mga bubong na ito eh. Nagkakandara pa na. Mabuti pa, itong si Secretary Bello, kahit alam na po niyang talagang huliman daw po at magaling na ihahabol. Tama ho yun eh. Umaksyon ka agad eh. Pero itong mga other government agencies, wala po eh. Did you hear anything from the Department of Energy? Naging politiko na ho yata ito si Mr. Anong pangalan ng Si Mr. Cusi. Kahit isang kusing lamang Mr. Cusi, ayaw mo pang ibigay. Ay, nako talaga. Alex C. Aquino, magandang gabi, partner. Magandang gabi po. Okay? June Bornazal, Tatabit. Power talaga si
BBM. May caravan sa Las Piñas bukas. 200 kada barangay ang iniipon ni Kupitan. At 20 barangay ang Las Piñas. Di bale 4K per thousand katao, yun ang bigayan. 500 kada ulo. Wow! Tumataginting na 2 milyon ang ilalabas sa bulsa ni Barracuda. Walang kakwenta-kwenta yan, pre. June. Walang kwenta yan sapagkat bilyon ang hawak ni Barracuda na sinasabi mo. Ha? Ang akin lamang ho dito ngayon, mga kababayan, at the height of this oil crisis, nakakapagsagawa ka pa ba ng tinatawag na yung bang motorcade, caravan? Pwede ho siguro kung kalesa. Oh, yung mga kalesa, kabayo nang gagamitin na natin, kalabaw. Pwede. Pero kung sasakyan ho, gagamitin ho natin, hindi po ba labis-labis na ho yan? Dapat ho siguro ang COMELEC, maybe not the COMELEC, but I think ang gobyerno ho natin, ang magtakda na po ng mga paggalaw, pagkilos ho natin at the height of this crisis. Di ba? Common sense ho eh. Hirap na hirap po tayo sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Halos hindi tayo makalabas sapagkat bawat labas mo, sumusuka po ng pera eh. Yung sasakyan mo eh. Magbo-motorcade pa ang mga politiko ho ngayon. Gaano kalaki ang gagastusin ho nila. Bukod po doon sa gasolina, paano yung para sa tao naman? Imposible wala hong ibibigay po ni BBM ho dito sa mga mag-aatin. Tignan ho ninyo sinasabi ni June Bordas. Si Kupitan ho, ang tagapamahalar sa tao. Imposible walang maibibigay na pera kay Kupitan. Kupitan niya eh. Di ba? Grabe na ito mga kababayan. Pero para sa akin mga kababayan, kailangan siguro dito ngayon mag-isip po ng paraan ng ating pamahalaan para itong krisis sa oil ay hindi po lumala. Iwasan muna kaya natin ang mga motor-kit na yan. Tama lamang po yung caucuses, yung mga street rallies, pero yung magmo-motorcade ka pa at the height of this crisis, palagay ko ho, talagang kalapisan na ho ito mga kababayan. Only a person with ill-gotten wealth can do this. Di ba? Melissa Malibiran is watching. Good evening, ma'am. Blessed Thursday po, Tata Ben, sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. And Miss Universe, stay safe and healthy. More power to your honor, please. Hello to BSC and Salaw family. God bless us all. God first. Sheridan po. Magpaparo-paro dito. Magpaparo-paro. Really? Magkaroon mo na siya ng boses. Ma'am Lilian, bakit ka nawala ng boses, ha? Magpagaling ka. Angelica Paz, human resources po ang pinaka-dapat alagaan ng business sector. Yung iba po ay human resource ang nagpapatakbo. Kasi like physical resources, intellectual resources at financial resources, pag walang human resources, hindi po tatakbo ang business. This is what I'm trying to say mga kababayan. Kung kaliligtaan po natin ang kapakanan ng mga manggagawa, ito po yung mga human resources po natin. Kung kaliligtaan natin ang kanilang kapakanan, sa tingin po ba ninyo magiging masigla ho sila? Sa tingin po ba ninyo makakapagtrabaho ng matino?
Kung kumakalamang tiyan ng mga manggagawa ho, sa tingin po ba ninyo, makakatagal po sila ng 8 oras sa pagtatrabaho sa factory? Of course not. Kanya ho, nagugulat po ako pagka sinasabi ng mga employers, inflationary ho, yung paghingi ng mga manggagawa ng karagdagang sweldo. Ang sweldo ho ng manggagawa ngayon, yung minimum wage, that is below poverty level ho, mga kababayan. Below poverty level. I think ang barometro ho ngayon ay nasa 1.5 na po. Ma'am Angelica, is that correct? 1.5 na po ang minimum. Oh, at least yung sweldo ng mga manggagawa, dapat 1.5 po pinaka-minimum para at least makapasok po dun sa average level po sa mga manggagawa. Tama po ba? Ang hinihingi po ng mga manggagawa po ngayon, from 537, at least gawin po sana 750 pesos ang minimum wage. That is still below, below po poverty level. Wala pa po doon sa makaabot po doon sa hindi na po siya naghihirap, na hindi po naghihirap. At least nakakagalaw na po siya ng malaya. Pero yung 750, medyo makakaluwag-luwag, pero hindi pa rin po makakatuntong doon po sa level po ng medyo nagagampanan na natutugunan po lahat yung pangangailangan ng kanyang pamilya. So ito po yung sinasabi ni Ma'am Angelica Hodot dito. Human resources, very important po para sa negosyo. Kung wala human resources, how can the businessman operate without human resources? Di ba? Bakit bakit po iipitin ang pangangailangan? Dapat ito ang busugin Kasi sila po ang nagdadala ng kita para sa negosyo. Unfortunately, iba yata ang pagtingin ng mga negosyante sa ating mga manggagawa. Kalaban pero pinasusweldo. Ang liit kalaban po ng sweldo. Ayok din talaga mga kabayan. Dali Vidal, good evening po, Tata Ben, Ma'am Lynn, and to all viewers, meron po siyang puso. Magandang gabi po. Ganun din po si Sir Ferdi, Magandang gabi po sa inyo at saka si Jam, Belisa Malibiran, good evening po Sir Ben Paipon and Ma'am Lynn. Likewise sa mga taga-PSC at mga viewers ng Your Honor, please. Keep safe po and stress-free. Marami pong nagkakasakit ngayon. Stress. Bakit stress? Nako, hindi po malaman kung saan kukuha ng bigas na isasaing mamayang gabi. Hindi malaman kung kaya ako hihiram na naman. Wala, puro utang na lang ako. Hindi pa ako nakakabayad. Stress. Uuwi pa kaya si Mr. ngayong gabi? Alas 10 na, wala po si Mr. Stress. Pero darating naman yan, alas 11. Di ba? Ay, nako talaga naman. Mga kababayan, bahagi po ng buhay natin ito. May stress po tayo because of so many things that are happening in our environment, in our own families. Nandyan po lahat. Luwagan ho natin ang ating pag-iisip o kaisipan. Luwagan ho natin. Hanggat maaari kung kakayanin ho natin ng problema, wag ho natin problemahin. Wag ho natin problemahin. Kung kaya ho natin, wag ho natin dibdibin. Gawa tayo ng gawa lamang. The more you act, the more you bang gumalaw. Wag kayong magbubok sa isang tabi. That is very stressful. Wag ho kayong magbubok sa isang tabi, mga kababayan. Makinig kayo kay Ma'am Lilian Gabriel, sa karagdagang kaalaman. Anong tawag nun? Yung, libreng kaalaman. Tinanong nyo, walang bayad yun. Libreng kaalaman every
Every Saturday po yun. Alas 10 ng gabi. Oh. And then, pwede rin po kayo makinig kay Ma'am Mercy Tobias. Oh. Alas 3. O, hindi, alas 4. Oh. Alas 4 hanggang alas 5. Every day. Oh. MWF. MWF. Mondays, Wednesdays, and Fridays. Yan po si Ma'am Mercy Tobias. Alas 4 hanggang alas 5 po. Monday, Wednesday, and Friday. Ito po yung talakayan sa kalusugan at kayamanan. Kabuhayan. Wala pang kayamanan, no? Kabuhayan. Okay. Angelica Paz, ito. Most of the time, money changes everything. Nakakapagpabago ang ugali ng tao kung papasilaw po talaga dito. Lalo na pag nakatikim ng layaw o material na mga bagay. Nako, may tinatamaan na ho dito. Kaya kahit isa-isang tabi na mga advokasya o mga kasama, basta't masunod ang layaw, nakalulungkot ang ganito sa mga leader ng mga grupo. Pag sila ang teka ha. Aha. Grupo pag sila ang nasilaw. Oo nga po mga kababayan. Ito po ang talagang ipinagdadasal ko na yung mga kakilala po sana natin na nasa poder na po ng kapangyarihan ay huwag silang masisilaw. At huwag pong hindi dadapo sa lupa ang kanilang mga paa. Yung iba po kasi kung nasa poder na po sila, nasa kapangyarihan, nasa pwesto na po, ang tingin doon nila sa kanilang sarili, hindi na po makaapak po sa lupa. Hindi na po makasayad yung kanilang mga paa sa lupa. Nakakalungkot. I hope this is not the case with my friend Obet Martin. Obet, magkaibigan ho tayo. Masakit lamang ang kalooban ko talaga. Kung totoo itong nangyari sa iyo ni Mr. Tugade, pinabayaan mo yung mga drivers mo. Oh? Kapalito ng pangako na 2.5, gagawin ng 5 billion yung ayuda sa mga drivers. Hindi po sa driver ito Hindi po sa driver's home mapupunta yung ayuda Mapupunta ho sa mga operators na kamukha mo Bakit ka pumayag ho dito? Dapat ho palitan ho yung guidelines ho dito mga kababayan. Hindi po sa operator, hindi po yung operator ang naghihirap po dito. Kung hindi po yung driver. Bakit ho? Idadaan sa operator.Aalala ko tuloy yung kwento ho dun sa simbahan mga kababayan. With due respect to the police, your honor please, yung police, meron pong nagdadasal na ali dun sa simbahan, medyo malakas-lakas ang dasal po niya sa Panginoon. Ang dasal ho niya Panginoon, sana po naman yung aking anak ko may problema, may sakit kailangan ko ng 100 piso para magpaibili ko lamang po namang gamot. Panginoon, bigyan mo naman po ako ng 100. Nakikinig po yung nasa likod. Tinignan mo yung laman ng bulsa niya. Meron po siyang mula sa 150 pesos. Kinuha po niya. Kinalapit po yung ali na nagdarasal po. Ali, pasensya na ako. Kayo tinignan po ng ali yung pera. Sabay tingin po doon sa nasa likod. Naka-uniforme police. Balik ko sa kanyang panalangin. Salamat po Panginoon, pero sa susunod wag po ninyong idaan sa police. Joke lang yun. Yun po kwento nung araw na talagang maraming mga pulis na sila, loko-loko din Pero ngayon po medyo ayos na yung mga pulis kanya. Joke lang po yun. Ay, istorya lamang po yun, pero
naiuugnay ko lamang po kasi dito sa mga napapag-usapan nun natin ngayon. May mga kababayan natin na talagang nakakalimot po kaagad pagka sila po ay nabiyayaan, nabigyan po ng pwesto, nabigyan po ng kapangyarihan, nakakalimutan po nila kung saan po sila nanggaling. Coco Giovanni Pinuela watching, and hello to all. Good evening, Sir Ben, and to Miss Universe, Inopia Clone. Sabi niya, tama ka dyan, Padre. Coco Giovanni, no, sandali lang. May bumabagsak ko. May bumabagsak. Mga bulalakaw ho. Madami ho ito. Coco, thank you very much. 100 stars. Ayan ho. Thank you, Coco. Thank you very much. Ang galing. Thank you very much. 100 stars from Coco, New Jersey. Thank you very much. Sana'y pagpalain po kayo ng buong may kapal. Chincha Buste is watching. Magandang gabi po, Ma'am Chincha. Good evening po, Sir Ben and Madam Lynn. And to all your viewers, God bless BSC and God bless us all. Ayan. Thank you very much, Ma'am Chincha. Ricky Tisoy, copycat pare. Ayan, tama. Kaya lang English yun. English pa rin yan, partner. Pero tama po yung sinasabi po nila. Inadapt po niya yung ugali. Elisa Malibiran. That is very unfortunate. That's very unfortunate. Huwag po sana ipanalangin o ninyo mga kababayan na kung kayo ay mabibigyan ng kapangyarihan, mapagbabago ang buhay po ninyo at naiiangat po ang kabuhayan po ninyo at kalagayan po ninyo sa lipunan. Sana huwag po ninyong kalilimutan ang inyong pinagmulan. Bigapin po ninyo ang inyong mga kababayan na mas mahirap po sa inyo. Ben, ayan, thank you very much, sabi ni Kokok. Maraming salamat po. Kokok, you're welcome, sabi ni Kokok, thank you very much. Yes, Ben, sabi ni Ed, pagkikita kami bukas. Mel Rodelio Militante, Ginaya. Yun, clone. Ginaya. Jomar Maymar is watching. Good evening po, Sir Ben, Ricky Tusoy. Lahat yan ay ibibigay ng gobyerno. Mga bisikleta na lang tayo magbisikleta. Naalaala mo na naman si Ariel Loreta, no? Sa ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Patay kang bata ka, pinagbisikleta po siya sa loob ng krame. Chito Hunya, oy! Good evening, my friend. Magandang gabi, Mr. Hunya. Ay, nako, first time na makita ko pangalan ng ating kasama. Nandito po, nanonood sa ating Your Honor, Please. This is our program, Chito. Ito ang programa natin every night, 8 to 10 in the evening. Magandang gabi at sana matutunan mong panoorin palagi. Chito, tama ka. Ang motorcade sa kabila ng oil crisis ay walang konsyensya. Ayan. I guess this is the yung perfect example ng taong walang konsyensya, ng taong walang puso. May oil crisis. Problema ho natin sa presyo ng langis. Ito, magmo-motorcade ka. Pantakin ho ninyo motorcade, hindi po mabilis ang takbo niyan. Mabagal ho. Kanya mas malakas po ang konsumo ng sasakyan. Mabuti sana kung yung magmomotorcade mga kabayo. Kalesa na lang. Which is good. Ilagay ho ninyo sa kalesa mga nagmomotorcade. Pwede naman silang kumaway . Mas maganda nga po, tawagin ho ninyo si Mr. Lito Lapid. Isakay po ninyo sa kabayo. Kayo ang sumakay ho sa kanya. Para sa ganun, makakapagkaway-kaway kayo. Magaling magkabayo yan. Chito, thank you very much, my friend. Maraming salamat. Danny Santos is watching. Insurrectos po ito. Okay?
Thank you very much. Good evening, Tata Ben. Long time no see. Oh, namimiss ko nga po yung prayer meeting. Oh, hindi pa ako nakaka-attend ng prayer meeting. Namimiss ko na. Danny Santos, magandang gabi, Monchi. And, sino yung Danny? Oh, and, yan, okay. Ed Pausa, si presidential candidate Calyodi de Guzman ay pabor na sa magiging minimum wage na 750 sa mga manggagawa sa NCR. Alam po ninyo, tama lamang po yun. Hindi naman po kinakailangan ng mga manggagawa ng talagang super increase in the minimum wage. Kasi pwede naman po silang madagdagan pa ho eh. Meron po mga mababait na mga employers po na talagang tumatalima po sa pangangailangan po ng panahon. Okay? Itatakda lamang po natin yung talagang makakayanan po ng ibang mga negosyante for a minimum wage. And sa tingin po natin at tingin po ng ibang mga labor group, 750, no, kahit na medyo below poverty line pa rin yan, eh makakaagapay na ho. At this particular point in time na may crisis po, when everybody is suffering, tama na muna o ito. Hindi naman po sila naghahangad ng malaki ho eh. Para mga drivers po yan, 1 peso lamang ho. 1 piso lang ang hinihingi. Oh, pinagdadamutan pa ho. Isusumbong ko kayo kay Mr. Mon Naral. Oh, Mon, magandang gabi sa iyo, partner. Mel, in prehistoric times, mankind often had only 2 choices in crisis situations: fight or flee. In modern times, humor offers us a third alternative: fight, flee, or laugh. Well, what is your choice? Laugh. Sabagay ho. Pero this comes as a humor talaga, humor. Mahirap naman pong takasan natin ang krisis. Kung meron po sa buhay po natin, harapin po natin pare-pare. Huwag natin pababayaan na ang problema po ay lumala. There must be a solution. Tandaan ho ninyo ito, mga kababayan. Problems are man-made. Problems are man-made. And therefore, solutions should come from men. Okay? Angelica Paz, 750 pesos po sinusulong ni Calyodi na minimum wage sa buong Pilipinas. Across the board. Yes, that's correct. Nasa labor sector siya, so more likely may empirical evidence po sila sa pag-determine ng amount na ito base po sa mga nababasa ko online. Inquirer at GMA News, February 2022. That's correct, Ma'am Angelica. Calyodi have been pushing for 750 pesos minimum wage. Yan po sa kanilang labor organization. And tama rin yung sinasabi mo, labor organizations are talagang abreast sa mga researchers tungkol sa paggawa talaga. Ano po yung poverty line, ano po ba yung nakakaangat, and so on and so forth. Alam po nila yun eh. That is why I agree with them na 750 pesos as a minimum wage is okay lang. Para sa akin, okay na ito eh. Pero yung piso na minimum na dagdag pasahe at hindi po ibibigay, hindi ko maintindihan. Tsak mawatan na ito. Pero itong 750 over 537 is not big enough. Because ito po ay isang paraan para maiwas po ang mga manggagawa sa pagkagutom.
Tama lamang po ito mga kababayan. Hindi po malaki, hindi naman po maliit. Okay? Katamtaman lamang po ito. To start with. Ayan po ninyo, pagka nanalo si Calio, di palagay ko naman ho. Ha? Pagka naging presidente ito, o malay ninyo, pagka naging presidente ito, may isasagawa na po niya ang dapat para sa mga manggagawa. O, hopefully. Pero ang problema dito, papayag po ba kaya ang mga mayayamang, mga negosyante? Yan ang problema ko natin, Calio. Okay. Balita muna tayo ho, mga kababayan. Narito po ang isang balita mula sa ating kasamang Nestor Cagitla. 3 smuggler sinampahan ng kasong kriminal ng Bureau of Customs Action Team against smugglers sa DOJ. Balita, Italia, mula sa ating kasamang Nestor Pogi Cagitla. Nes, yung aso mo. Kataben, sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng Bureau of Action Team against Smuggler sa ilalim ng Revenue Collection Monitoring Group, ang Port of Subic at Port of Cebu ay nagsampa ng mga reklamong kriminal sa Department of Justice laban sa 3 smuggler ng smuggled na agricultural product na umabot sa mahigit 25.8 million. Ang unang kaso ay laban sa GJ&M Global Resources at PFL Export Trading na sangkot sa batas na pag-export sa mahigit 4 milyong halaga na pinatuyong sea cucumber na walang valid export commodity clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Port of Cebu. Ang ikalawang kaso ay laban sa GQA Prime Commodities Corporation at sa customs brokers nito dahil sa misdeclaration at labag sa batas na pag-import ng iba't ibang gulay at prutas na nagkakahalaga ng mahigit 2.3 milyon sa Port of Cebu. Ang huling kaso ay laban sa CHI Root Crop Trading para sa paglabag sa customs laws dahil sa misdeclaration at labag sa batas na pag-import ng 8x20 shipment na sari-saring gulay, prutas at frozen na karne at isda na nagkakahalaga ng 19.3 million sa Port of Subic. Ngayong taon ay nakapagsampa ang BOC ng 18 kasong kriminal na kinasasangkutan ng 46 na individual at lisensyadong customs broker sa DOJ at mga kasong administratibo laban sa 3 lisensyadong customs broker sa Professional Regulation Commission. Ako si Nestor Cagitla, nag-uulat para sa Your Honor, please. Nes, Yes. parang nararamdaman ko, inaantok ka na. Saan ka galing kagabi? Ay parang bakit ka galing mo mag-predict? Alam mo naman ako maramdamin pare. Maramdamin. Nakakaramdam talaga ako. Oh? Medyo nung kagabi, kaya ako medyo dahil pagkatapos kong mag-report sa last 2 minutes sa Your Honor please, ay hindi kagad ako nakatulog. Meron akong palaging iniisip. Talaga? Gusto Yung, mo? yung best friend ni Miss Universe. Baka iniisip mo yung paro-paro G. yung palang kape. Hindi ka agad nakakatulog. Sige, matulog ka na. Back to you. Your Honor, please. Maraming salamat, Nestor Pogi Cagitla ng Batangas, Palakilong, Alaey. Napupuyat daw ito si Paring Nestor sa kaiisip. Naku, parong-paro G. Antonio Salaw is watching. A family of Tony Salaw is watching. Ma'am Jean, magandang gabi po sa inyo. Yudes, Gian, and Gino. And the rest of the family. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ma'am Mercy Ong is also watching. Kokok,
watching pa rin. Mercy Ong, Kuya, binabakit po ba napakarumi ng politika? Kuya Ben, bakit po ba napakarumi ng politika? Di ba sila nag-iisip ng mabuti sa mga taong bayan para kung sa ganoong magkaroon ng katahimikan ang ating bansa? Alam mo talaga, parte na po ng buhay ho natin ito, pero it's up to us, the taong bayan, na gumawa ng paraan para patahimik po tayo, may kapayapaan po tayo, may pagkakaisa. At yan po magsisimula sa tuwing may halalan. Alam po ninyo, napakahalaga na mag-isip-isip po tayo ng mabuti ho dito. Pag-aralan ho natin ang mga kilos ng mga politiko sapagkat lagi na lamang po tayong niloloko, binobola, lagi na lamang po tayong pinapaniwala na sila po'y tama, and so on and so forth. Nakakabanas na ho ito, mga kababayan. Bago natin papayagan na mangyari po muli ang mga bagay na ito sa ating buhay. Sa dinaranas, sandali ha, sa dinaranas nating krisis, malamang panahon na para gamitin ko na ang aking kapangyarihan. Sabi ni Mel Rodelio Militante, pwede na akong lumipad sa nakalahati ang katawan. Teka muna pare, kalahati lang katawan mo. Kaya lang, idadala ko din sa paglipad yung kalahati kasi puso ang rape ngayon. Walang yaka talaga. Walang yaka talaga, paring Mel. Pagka iniwanan mo yung kalahati, madadali yun. Ikaw ang mawawalan. Ay, nako talaga. Sabi ni Ma'am Mercy, gawin mo daw yan, Padre. Makikita mo ano mangyayari sa kalahati ng katawan mo. Ay, nako, we can still find humor sa ating buhay. Pero alam po ninyo mga kababayan, tinatawanan lamang po natin ang problema. But hindi ko maisip po kasi ang mga balita po ngayon, starting siguro next week, Monday, Tuesday, hindi ko alam kung kailan ibabagsak po ang malaking pagtaas ng presyo ng gasolina. I think it's going to be 10 pesos per liter. Ay, nako talaga. Paano kaya tayo mabubuhay po nito? Hindi pa nagpapatawag ng special session ng Pangulong Duterte. At least, sana from here, para mapag-usapan kung ano yung dapat mga kababayan. Hindi lamang po sa excise tax ito Because I think even our economic managers, para magaling sila sa ekonomiya, pero kung minsan wala silang common sense Ito mga economic managers, they do not have common sense. I don't think they have it. Hindi po ang pamamahala po sa ating gobyerno, hindi lamang po ekonomiya lahat. May kasamang common sense dito Katulad doon yan, 1 peso lamang Ano ba ito? Hindi may bigay-bigay. Ano bang iniisip ng mga economic managers po natin? Sabi nila, tinututulan po ng mga economic managers ang pagpatawag ng Pangulo Duterte ng special session. For what? Bakit nila tinututulan ito? Ayaw po ba nilang pag-usapan ang tungkol sa excise tax, pagtugon sa oil crisis? Economic managers na lamang po ba ang nakakaalam po dito? Nobody has the monopoly of intelligence. At walang kwenta ang economic managers kung walang common sense sa mga yan. At ano ninyo yan mga kababayan ko? Sana mag-like at follow po yung mga economic managers natin dito sa programa natin para matuto sila. Para magka-common sense po. Pwede po ba natin panalaman? Like and follow na lamang po yung programa natin. Ay. Yung
page ho natin, no? Yung Broad Streamcast Communicators. Like, share, and follow. Para mapanood din po ng ibang mga kababayan pa po natin. Pero, uulitin ko lamang ho, ang pamamahala sa ating gobyerno, kailangan ho dito, lots of common sense ang kailangan ho dito. Hindi lamang po intelligence, so economic intelligence. No. Grabe. Ito, common sense ho kailangan. Pag-uusapan ho natin, economic crisis, oil crisis po. Ano sa tingin po ba ninyo? Ang remedyo ho dito. Meron po bang remedyo? Wala. Ako, wala ako niyan. Wala ako may sasuggest sa ngayon. Pero kung siguro, patatawag po ako doon sa pagpupulong pagkalahatan, baka pwede ako mag-raise my hand. Sir, common sense lang po yan. Pero sa totoo lamang mga kababayan, the best opinion sometimes comes from common sense lang. Common sense lamang po mga kababayan. Junior Dal, may expiration date sana ang pera sa Pinas para wala ng corruption. Kita na nyo, magandang suggestion yan. Di ba? It is coming from common sense. Common sense itong tanong na ito, mga kababayan. Whether good or bad, it is spelled out. Nasasabi pag-aaralan kung maganda, isama natin. Kung hindi maganda, itabi natin muna. Baka it may have advantage later on. Pero tama lamang po yun, may expiration date. Sana ang pera sa Pinas para wala ng corruption. Sasabihin natin kay Junior Dal, ipaliwanag mo pa pwede mo bang ipaliwanag pa mas paliwanag yung gusto mong walang may expiration date ang pera ng Pilipinas. Armando Buddy Badillo is watching. Buddy, ngayon ka lang magandang gabi sa iyo and namimiss kita sa programa po natin. Glad to see your name again. Magandang gabi, paring Buddy Badillo from Sampaloc, Manila. Chincha Buste, tama po si Miss Angelica. Ang mga labor organizations ay pinag-aaralan din ang hinihingi nila. At alam nila kung kaya din yung ibigay ng mga kumpanya. Of course, kasi hindi naman hihingi ng mga iyan na pagka hindi kaya ng kumpanya Masisira din po yung mga manggagawa kung ipipilit nila yung hindi kaya ng kanilang amo. Di ba? Pati ang total daily income na dapat ay namimit ng isang pamilya upang mabuhay ng disente ay pinag-aaralan din nila. I agree with you, Chincha. Totoo po yan. Kung minsan nga po talagang kahit yung mga manggagawa natin, hindi po nakapag-aral ng mataas-taas kaya nananatili po silang mga manggagawa. Pero alam nila Kasi common sense ang ginagamit nila Common sense. Yung mga manggagawa natin, di po ba? Nakakausap po nila yung employers nila Nakikita nila ang galaw ng mga employers. Nakikita nila ang galaw ng kumpanya. They know kung malaki ang kinikita ng kumpanya. Kung hindi po kumikita, pagkatapos hihingi ka ng malaki, baka mamaya dagugan ka pa. Di ba? Kaya very reasonable po itong kahilingan ng ating mga manggagawa through Mr. Leody de Guzman. Alam po ninyo mga kabayan, natutuwa po talaga ako kay Leody. Sapagkat from nowhere, he is being talked about now at ngayon lamang po nagkaroon ng pagkakataon na ang labor group o labor organization ay medyo umangat-angat na po sa larangan ng politika. Time will come when the labor organizations in the country will take their part in nation building talaga mga kababayan.
At sana po ipagdasalo natin. Mangibabaw naman po ang ating mga laborers para malaman po ng bawat isa ho sa atin, lalong-lalo na po ng mga negosyante, hindi po nila tangan ho ang bansa. Masakit ho ngayon ho mga kababayan. Ang mga negosyante malalaki ho, tangan ho nila ang mga politiko natin. Sila po ang nagbibigay ho ng panggastos ho nila sa politika. Oh, bakit ho? Kasi yun ang gusto nila eh. I-invest po sila ngayon sa mga politiko. Later on, sila po ang makikinabang ho. Sila makikinabang ho. And as it did happen in the past, mga kababayan. Kaya nakakatakot ito. Yung mga politiko po na well-financed by businessmen, delikado ho tayo mga kababayan. Ingatan ho natin sila. Ingatan po natin ang mga ito. Yung mga gumagastos ho ng napakalaki, nako Panginoon, babawiin din po nila yan. Masakit ho dito. Kahit hindi nila bawiin sa atin, hindi tayo makikinabang sa gagawin po ng kanilang iniluklok. Makikinabang po yung kanilang mga patron. At yan po ang buhay natin sa ngayon sa Pilipinas, mga kababayan. The government is hostage by businessmen, by big businessmen. Hindi po mga oligarchs, katulad po ng Russia. Pero meron na tayo mga oligarchs dito eh. Di ba? Ito yung mga nakakatakot talaga mga kababayan. Kaya mag-isip-isip po tayo. Palapit ng papalapit na po ang halalan. We should not commit another mistake. Eve M. Ramos, magandang gabi po. Still watching si Ma'am Eve. Chito Hunya. Ay, alae, Kamastor. Good evening. Good evening ka. Sabi ni Chito. Ben, sa palagay mo ba dapat i-regulate itong mga survey or dapat full disclosure kung sino ang nagpapasurvey? Ang gandang katanungan ito, Chito, ha? Ang gandang katanungan. Dapat po bang i-regulate ang mga surveys? Sa tingin ko, democratic tayo, partner. Wala tayong paraan na ma-regulate po ito. Kasi this is a private enterprise. Maaring may kalayaan po ito eh. Di ba? Yan po ang kalayaan po nila. Pag-negosyo, whatever, ano man ang gusto nilang gawin, kanya alam. If we put some regulations here, makakabuti na talaga. Makakabuti kung ma-regulate. Pero kung paano kung it is labag sa ating saligang batas, I don't know. Hindi ko alam po ito. Pero I would like that the survey should be regulated, especially during election. Tama po yun. Kasi sa ngayon, hindi natin alam kung sino nagpapasurvey. Kaya yung second question mo, dapat po bang full disclosure ang mga nagpapasurvey, yung nagpapakomisyon? Dapat po bang i-disclose? Yes. Sito sa akin, I agree with you. Dapat i-disclose po ito. Huwag na natin i-regulate. Huwag na ipa-disclose lamang ho natin ang nagpa-survey. Ayan. Para malaman ho natin ano yung intensyon. Bakit ho siya nagpa-survey? Kasi kung alam po natin kung sino nag-commission, alam na po natin ang intention nila. Okay? I-regulate po natin. Maaaring i-regulate po natin. Pero kung alam mo na kung sino nagpa-survey, palagay ko, kahina-hinala na po kung ang kanyang pa-survey ay hindi tama. Di ba pare? Yan ang maganda ho dito. Malaman po natin yung nag-commission sa survey. Di ba? I agree. Kailangan i-disclose, full disclosure of the person or organization that requested or commissioned the survey. Yan, Chito. Satisfied ba? Okay. Mercy Ong. Ayan, gawin mo, Sir Mel.
Lilian Gabriel Tatabe noong 22,500 full tank ako sa unleaded. Ngayon, 3,200 full tank. Grabe ho. Nako, Diyos ko po. Kita na ninyo ito mga kababayan ho. Full tank ho ni Ma'am Lilian nung araw, o nung isang araw, 2,500 po ang full tank po niya. Ngayon, ang kanyang full tank is 3,200 or an increase of 1,300. Jesus Christ. Anak, patik talaga. Patindi ho ito, mga kababayan. Oh? Patindi po ito. Ha? Mel Rodelio Militante, pwede ko po bang iwan yung kalahati ng katawan ko kay Ma'am Mer? Alagay ko naman walang objection dyan, partner. Except that, baka ayaw ni Mang Mercy. Ha? Lilian Gabriel, may laman pa yung mga 8 liters. 8 liters na lamang daw po ang natitira sa kanyang lakad lamang po sa ngayong araw na ito. Can you imagine that ho, mga kababayan? 3,500 o 3,200 pesos. 800 na lamang po natira. May lamang pang 8 liters. 8 liters times 70. 56. 560. Diyos ko dahi. Ma'am Mercy, iwanan daw po ng ni Mel yung kalahati sa inyo. Payag po ba kayo? Ha? Ayan. Ma'am Mercy Ong, kung magkakaroon po ng expiration ang pera ng Pilipinas, di ka makapag-iipon. Oo nga naman. Kita na ninyo? Ha? May kanya-kanyang katwiran ho, mga kababayan Kanya, maganda ho ito Sinasabi ko nga po, sa demokrasya, magkakaiba po ang pananaw. Magkakaiba ang pananaw. Wala pong iisang direksyon. Maglalaban-laban po ang mga kaisipan ng taong bayan. Pero, ang pinakamaganda na ito, kapag nakita ho natin yung daan tungo sa pagkakasundo. And this means rational thinking. Rational thinking. Yung pag-iisip ng matino po. Kailangan lamang po dito para makita natin yung daan sa pagkakaisa. Kinakailangan everybody should really aspire doon sa tulay na yan para makita natin yung dadaanan natin patungo doon sa kapayapaan at pagkakaisa. Okay? All problems have a solution. The question is, do they create a solution? Ito masakit dito Sabi ko kanina lahat ng problema man-made. Di ba? So, ang solusyon dyan, sa tao din po manggagaling. Ang tanong ni Mel, meron bang solusyon sa tao? Meron Meron. Kasi all of us, meron pong merong biyaya, may handog ng Diyos sa atin na utak, meron pong talino, meron pong puso, meron po tayong paningin, pagsasalita, pandinig, and so on and so forth. All the faculties we need, nasa atin po. Bigay po ng Panginoong Diyos yan para makahanap po tayo ng solusyon kung may problema. Di ba? Pero bakit to ngayon? Walang solusyon. Yan ang katanungan ni Paring Mel Bakit walang solusyon? Bakit ang tagal-tagal na 1 peso lamang po ang hinihingi ng mga drivers na umento sa pamasahe? Hindi maibigay-bigay. Anong dahilan talaga, mga kababayan? 1 peso? Really? Hindi ko maintindihan talaga, mga kababayan.
common sense. Common sense still plays a vital role sa atin. Hindi lamang po talino. Pwede dunong. Pero intelligence, talino, hindi po eh. Common sense. Kasi meron pong mga matatalino talaga, matatayo ho ang kanilang kaisipan, malayo ho sa katotohanan. Pero kung common sense, mapipil mo eh. Mapipil mo yung immediate need. That is why you have to act. Yan ang kailangan po sa common sense. Yan po ang dudulot po ng common sense. Alam mo na kailangan mo na ngayon, kaya ibigay mo na. Di ba? Common sense. Hindi na pinag-uusapan yan ng may philosophy pa, may theology. Hindi na ho. Pagka may crisis, kailangan pag-aralan mo na agad, pag-usapan na ho, ano ba talaga kailangan natin gawin ngayon para hindi lumaba yung crisis na kinakaharap mo. Pero kung hindi ka magpapatawag ng tulong, hindi ka magpapatawag ng pag-uugnay-ugnay ng mga tao, mahirap nga talaga. Ha? Kaya sabi ito, all problems have a solution. The question is, do they create a solution? Meron ba silang ginagawang solusyon para sa problema? Yan ang katanungan. Lilian Gabriel is watching. Rodelio Militante, nasaan na po kaya yung nakaimbento ng sasakyan na napapatakbo ng tubig? Na i-road test na iyan from Manila to Bicol. Ngayon natin yan kailangan. O nga, Bel. I remember na meron pong nakaimbento ng ganyan nung araw eh. Pero I really don't know the name, hindi ko na alam. Baka meron nakakaalam po dito sa ating programa ho ngayon, sa ating Your Honor, please. Baka i-research nga po, tignan mo natin. I think there is a Filipino who has invented that talaga eh. Pinatakbo ho yung sasakyan sa pamamagitan po ng tubig. I do not know kung may halo po yung tubig. Pero, ano yan eh? Kailangan nun natin ngayon yan. Baka ang Pilipino po ang baka invento niyan. Nako, Diyos ko po. Ha? Angelica Paz, ha? Mag-bike na lang daw po mga tao or kaya maglakad kaysa magkarga ng gasolina parang sa China, Japan at sa mga bansa sa Europa at Scandinavia tulad ng the Netherlands, Denmark at Germany. Just drink don't drive. yan ang katwiran nila dun eh. Just drink, don't drive. Mahal pa po gasolina kaysa beer. Mag-beer ka na lang. 70 pesos presyo ng gasolina. 40 pesos lang ang beer. Pwede pang bumaba yung beer eh. Oo nga, tama ka dito. Kaya nga lang ang bisikleta pagka ito naman ang ginamit mo para sa opisina, pagod ka na pagdating mo doon sa opisina. Pero makakamenos talaga mga kababayan kapag ka magbisikleta ka. Of course, kailangan lang mo doon may pambili ka ng bisikleta. Di ba? O kaya yung electric, ano bang tawag nun? Yung e-bike. E-bike. Matipid talaga yun. At pwede naman pong lulusot sa mga secondary roads. Mga kababayan, yung e-bike. Pwede naman, hindi naman po bawal yan eh. Bawal po sa mga main thoroughfares, sa mga highway, yung e-bike. Pero sa mga secondary roads, pwede po yung e-bike. E-bike, electric, and then sa bisikleta, pwede rin po yan.
tama ho sa Taiwan, no? Sa Taiwan. I've been there. At talagang may lane sila. Talagang napakarami ho, mga nagbibisikleta ho. Oh, marami ho. May bicycle lane talaga ho. Nakahanda po sa mga magbibisikleta. So, even, well, I've been to Netherlands also ho. Sa ilang bansang Europa. But, ganun ho. Bike talaga ang kailangan. Yan nga lang po, kailangan wag ninyong iwanan sa kalsada lamang o bisikleta ninyo. Baka nawala. Kailangan ho, meron talagang, meron pong lock. Oh? Meron pong lock. Pero tama po si Ma'am Angelica. Mag-beer na lang tayo kaysa mag-sasakyan. Oh? Ang gasolina per liter is 70 pesos. 70, 75 na po eh. 70 pesos. Ang beer, 40 lang. Oh? Malalasing ka pa. Chito, kunya, ginagamit siya ito to establish ng trending. I know. But once you know, masabi ho nila kung sino ang nagpagawa. O, di ba? Masabi po lahat kung sino ang nagpagawa ng survey. At least magkakaroon ng kaisipan ng tao ano ang dahilan at nagpa-survey. Di ba? Surveys, ito nag-create ng trending ho eh. At kadalasan ho, itong sinusunod ng mga taong hindi po nag-iisip. Unfortunately. Oh. Lalong-lalo na kung hindi mo alam kung sinong nagpagawa. Ito masakit ho dito sa atin. Sumasabak ho tayo kahit hindi natin alam kung sino po yung sinusundan natin. Oh. Kanya, tama ka dito, Padre Chito. I think dapat full disclosure of the nagpa-komisyon ng survey. Kasi ginagamit naman talaga for trending purposes ito. Sa nagkomisyon at sa politiko, nakakatulong sa kanila ito eh. Oh? Kailangan nila ito eh. Para maka-take advantage sila sa kanilang political enemy. Kailangan nila ito eh. At nagtatagumpay sila, lalong-lalo na kung ang tao po na buboto, hindi na po nag-iisip. Di ba? Hindi na nag-iisip. Ha? Sumusunod na lamang po sa tinatawag na bandwagon type. Ito ang pinakamasaktan na mangyayari po sa atin. Ito pa rin ho ang mangyayari sa darating na eleksyon. Okay? Hindi pa man po nagagawa na full disclosure ang nagpapagawa ng mga surveys. At least pag-ingatan na po natin, not all surveys are really intended po para sa katotohanan. Hindi po ito para sa katotohanan. Para sa kapakanan ito ng nagpa-survey. Kanya dapat po full disclosure sino ang nagkomisyon sa survey na yan. Okay? Approve. Mercy Ong, bakit Sir Mel? Dinadaan mo pa sa paghati. Nag-uusap po yung dalawa. Mind conditioning and surveys. Survey na yan. Kasamang Chito, sabi ni Ed Bausa. Mind conditioning. Trending ho. Mind conditioning. Oh? Ito yung bandwagon type po. Pagka nakaangat-angat ka na taong bayan, susunod-sunod, hindi na nag-iisip eh. Yan ang danger po ng mga surveys. People do not use their minds anymore. Katulad ho ngayon mga kababayan, hindi na po nag-iisip ang mga tao. Nakalulungkot ho mga kababayan sapagkat ang daming fake news, ang daming disinformation, misinformation na kumalat na ho. Nagpataas po sa rating sa survey ng isang politiko at dahil dyan, taong bayan sumusunod sa rin. Ako, Diyos ko po. Before they know it, naano na sila eh. Yung bang nagamit na ho sila.
regrets will come later. But regrets will be too late. Okay? De Los Santos Christopher is watching. Magandang gabi, Christopher. Magandang gabi. Junior Dal. Napakaganda pag i-atras na lang pagka-presidente at ibigay na lang kay VP Lenny ang kanyang support para pag nanalo si VP Lenny sa Bureau of Labor siya, mapwesto si Calyodi. O nga naman, ano ha? Kasi at this point in time, ang naglalaban talaga ho dito ngayon mga kababayan, whether you like it or not, VP Lenny and yung taga Ilocos, si BBM. Oh? Silang dalawa talaga ang naglalaban po ngayon. Oh? This is not about the survey. Hindi po sa survey ito. Pero makikita po ninyo ang tao na nag-a-attend po sa mga rallies po nila. Makikita po ninyo hindi po mahulugan ng karayo ang tao na nag-a-attend sa mga sorties ni VP Lenny. Oh? Si Calyodi, di bale, sa akin naman po, dapat ipagpatuloy po ni Calyodi ang kanyang napasimulan. Alam ko po yung intention po nila. I-advance po ang cause ng mga manggagawa. I experienced this before during the National Assembly election, the first election, pagka tinanggal na ni Marcos ang dictatorship, nagkaroon po ng National Assembly election. I was asked then by our superiors po sa stasyon ng radyo to run for assemblyman. At pumayag po ako sapagkat wala ho kaming anong tawag doon, yung logistics. Wala kaming pera, wala po kaming panggastos po. Pero basta't pagtatalupati lang ako sa mga entablado para may i-advance ang advocacy ng Veritas. Yun lang po ang intention po namin. No? And, I think it served its purpose naman. I see this as the objective of Calyodi. They did not really think that they will win in this election. Pero may advance po ang kanilang mga advocacy. Malaman, ma-expose sa taong bayan, kalagayan po ng mga manggagawa ngayon. Relationship between the manggagawa and the employers. Nakikita ho natin ngayon, ho, mga kababayan. Maliwanag na ho eh. Kanya magpasalamat po tayo kay Calyodi sapagkat nakikita na po natin ito. Nakikita na po natin na nangyayari na. Okay? So ipagpatuloy lamang po ni Calyodi. And I hope na pag pinanalo na ho, halimbawa nanalo si Ma'am Lenny, kunin po niya si Calyodi ho. I don't know kung saan po siya fitted po para sa bagong gobyerno ng administrasyon ni Lenny Robredo. Okay? Alright? Lilian Gabriel Tataben, hahanap ako electric car. Bibili ako, kaya lang, baka pag nakabili ako, puro brown out naman tayo. Malamang, kasi, alam ko din, pero hindi naman, hindi naman po siguro. Pagkaka-brown out daw po, itong Abril at saka Mayo. Abatan na po ninyo ito, ha? There will be brownouts this April and May. May yellow at red alerts na po from the energy sector. Meron pong brownouts itong Abril at Mayo. In the same manner that there will be interruption of water interruption this summer, April and May. Ngayon pa lamang ho, nagkakaroon na po ng interruption sa serbisyo sa tubig. Okay? So, given na po ito. Given na po yan. Meralco bills, tataas na po this month. Meron pong pagtaas. Mabuti na lamang po, meron pong pinasisingil ho ang Department of Energy sa mga water concessioners kasobrahan daw po ng siningil nila previously. Kanya hindi pa po may patutupad yung tinatawag na increases sa kanilang Meralco bill. Okay? Uy, wala na pala tayong oras. Meron
de los Santos Christopher, kasosyo, kakomisyon ng mga higanteng kapitalista, negosyante sa Pilipinas. Kaya walang solusyon, Tatay Ben. Unfortunately, because politicians are under the payroll of this businessman. Nakalulungkot po pagka ang isang presidentiable ay suportado ng mga negosyante. Yari tayo mga kababayan. Merci Sir Mel, yung itanong mo sa buwan. Sagutin ka ng araw. Diyos, pareho. Perfecto T. Bordalio watching. Perry, magandang gabi sa iyo. Eve M. Ramos, Daniel Dingel po. Ayun! Dingel, Daniel Dingel po, naka-invento. Kaso patay na po. Oh my goodness. Kaso patay na po yun. A Filipino engineer who claimed to have invented a hydrogen reactor that could power a water-fueled car. I remember Dingel, Okay, tama po, Eve. Thank you very much. Kanya nga lamang po, sabi ni Ma'am Eve, patay na ho ito. Wala po bang anak ito na engineer din? Na pwede magpakadalubhasa? Sana ho, may naiwanan po, marunong din po, kaya po ng kanyang tatay. Daniel Dingel, sabi ni Angelica Paz, 1928 to 2010. Naku, Diyos ko po, was a Filipino engineer who claimed to have invented a hydrogen reactor that could power a water-fueled car. Sabi ng Wikipedia. Pero claims pa lang po yata ito. Marami pa pong sumunod sa kanya. Alam ko. But, ito yung Pilipino. And if this is an attempt, at meron pong pruweba na patakbo, tubakbo. And that's a performance ho, mga kababayan, na unparalleled. Wala pa hong nakaka-impento ng kotse tumatakbo sa pamagitan po ng tubig. Kanya, this is ito'y gawa po ng Pilipino. If during his interview po sa Philippine Daily Inquirer, is willing to reveal the secret of his invention po. Kung ang bibili ng invention niya ay mag-hire ng 200 Filipinos and their family, kalaunan po hindi din po sinuportahan ng gobyerno. Again, mga kababayan, Jesus Christ. Sayang po ang kakayahan at talino ng Pilipino kung walang suporta ang gobyerno. As in the past, ang dami ng mga inventor na Pilipino na napakaganda ang kanilang mga invention, but the Philippine government refused to help. Yes. Okay. Yan ang malungkot dito mga yung pabunan, nako talaga. Sayang po ang kakayanan at talino ng Pilipino kung walang suporta ang gobyerno. You can say that again, Ma'am Eve. Mel, meron ako isang tropa, alam ng may crisis, panay pa din ang punta sa mga beauty salon. Panay ang paretoke ng katawan, kakulay ng buhok, patato ng kilay at iba pa. Pinayuhan ko kailangan magtipid. Sagot niya na walang basagan ng trip. Sabi ko, binigyan tayo ng Lord ng kumpletong parte ng katawan. Ano kaya kung sakaling magalit sa iyo si Lord dahil wala kang kasiyahan at ilagay ang dalawang mata mo sa magkabilang kilikili. Piruin mo, itataas mo pa ang mga dalawang braso mo para makakita ka lang. At higit sa lahat, paano ka makakapaglagay ng deodorant sa Ikaw talaga, Mel, wala ka, puro ka biro. Tatabi, hahanap ako electric. Okay. Eve M. Ramos, Pam Lilian Gabriel, mahal po kuryente sa Pinas. Mahal talaga. Dito sa China, mura kuryente, kaya meron po bagong labas na electric car, ang Tesla. My goodness, yan ang kailangan natin. Pero wag dito sa Pilipinas sapagkat mahal ang kuryente. Mel, joke lang po yun, Ma'am Mercy. Don't be mad. Love you. Ayun.
Merci Ong. Good night na po, Kuya Ben and Madam Lynn. Ingat po. Thank you very much. Nice program. Good night to all and keep safe everyone. Sabi ni Junior Dal, meron pa bang pahabol? Wala na. Mag-close na po tayo. I enjoyed this night, mga kababayan. We have crisis in the air. Meron tayong crisis on land. Oh? May crisis po tayo sa ilalim ng lupa and so on and so forth. Pero, eto sabi nga ni Mel kanina, nakakatawa pa po tayo. That means, kaya ho natin batakin ho ito. Kaya ho natin resolbahin po ang mga krisis. Pagkaisa lamang po tayo, magtulungan lamang po tayo bilang mga Pilipino. Katulad po ng ginagawa ng mga sumusubaybay sa ating broad stream cast communicators. I am very appreciative of your efforts. Thank you very much po. Okay? Sa yung mga nagbibigay po ng stars, lalong-lalo na po, maraming salamat. Sana patuloy po ang pagtangkilik po ninyo sa ating broad stream cast communicators and the other programs sa ating platform, broad stream cast communicators. Well, sa inyong lahat ho, until tomorrow, alas 8 hanggang alas 10. Your Honor, please, Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Salamat sa public service, Sir Ben and Ma'am Lynn. God bless. Love you all po. Angelica Paz. Good night, everybody. Magandang gabi po. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.